Magandang buhay po sa bawat isa na nandirito at muli po nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa Panginoon sa gawain natin ito na kung saan ay napag-aaralan po natin ang salita ng Diyos at nagkakasama-sama tayo sa Zoom ministry na ganito. Bago po tayo mag-umpisa, let us pray pong muli para i-bless po niya ang bawat isa na nandirito. Amen. Hallelujah. Amang Diyos, maraming salamat po muli sa napakagandang araw na ito na pinagkaloob po ninyo sa bawat isa sa amin upang minsan pa ay mapapurihan namin kayo at mapasalamatan sa kabutihan ninyo at katapatan sa bawat isa sa amin, Panginoon. At dalangin po namin sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita, i-bless po ninyo ang bawat isa. Buksan ninyo ang aming puso't kaisipan, Panginoon, na ang bawat salita na aming mapag-aaralan ay titimo sa aming puso at maging gabay namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. At we pray na i-bless din po ninyo ang aking bibig, Panginoon, na I can be able to speak forth your word with simplicity and clarity, and that your name will be glorified in our midst tonight or today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, i-share ko na po yung um, slideshow natin o yung PowerPoint po natin. Amen. Ang ano po natin ngayon, ang topic po natin ay very familiar po, no po? So, maraming ano po mga Kristiyano na alam na po itong topic na prophecies concerning the last days. Pero po, ito po yung ini-input po o nire-reveal sa akin ng ating Panginoon na para po ma-remind po ang bawat isa, no po? Kasi po sa nangyayari po ngayon, nakikita na po natin na talagang ano na po, nasa last days na po tayo. Amen. So, ang sabi ko po sa aking asawa kapag 8:30 na, finish or not finish, i-remind niya ako dahil medyo mahaba po itong ano pong itong pag-aaralan natin. Pero ilan lang po ito sa mga palatandaan na pag-aaralan natin. Ang dami pong mga signs and wonders concerning po sa last days, no po? Okay po ba yung boses ko? Clear po ba? Thank you po, Pastora Baby. Amen, So, amen. thank you po. So, dito po sa introduction natin, the Bible speaks clearly about the last days. So, makikita po natin na ang salita po ng Panginoon, talaga pong it is very clear na tinutukoy po yung last days, no po? Mayroon po tinatawag na period of time before the return of Jesus Christ. So, mayroon pong panahon na makikita po natin na talagang darating pong muli ang ating Panginoon. No po? And these prophecies help believers understand the signs of the time. So ito pong prophecies na to, ito po ay para lalong-lalo na po sa mga believers para maunawaan po natin no yung signs na darating ang Panginoon at ma-prepare po natin ang ating puso no po at sabi dito and remain faithful to God para manatili po yung katapatan natin sa ating Panginoon. So in both the Old and New Testament po, so makikita natin sa Old Testament and New Testaments, we are warned about increasing wickedness. So kung babasahin po natin ang Biblia, parehas po sa Old and New Testament, makikita po natin yung warning po na talagang mag-i-increase po yung kasamaan dito sa mundo. No po? So, at yung deception, yung paglilinlang, yung natural disasters po, ngayon po nakikita po natin yung bawat bansa, mayroong mga, ano po, yung mga disasters o mga calamities na nararanasan po, no po, sa Pilipinas ngayon. Alam ko, bumabagyo po at marami po yung
binabahang lugar sa ating bansa, no po? So kabilang po yan sa mga sign na nasa last days na po tayo. And the rise of false teachers. So mayroon din pong lilitaw na mga false teachers. Pero dito po, although na nangyayari po yon, but we are also given hope. So mayroon pa rin pong binibigay na pag-asa sa mga Kristiyano, sa mga tao po, no po? Sabi po dito, Jesus will come again. Yung pong ang talagang inihintay po ng mga Kristiyano, yung pagbabalik po ng ating Panginoon, no? Yung justice will be done and those who trust in Him will be saved. So these prophecies remind us to remain vigilant. So ito pong mga prophecies na to, no, yung nire-remind po ang mga tao na maging vigilant sila, maging holy yung buhay nila, maging banal yung buhay nila, at ma-maintain po talaga yung strong faith nila sa ating Panginoon. Okay, so ang una pong prophecy na pag-uusapan natin, ito pong nakalagay sa Matthew 24:6 and 7, yung sinasabi po na increase of wars and rumors of wars. Ngayon po nakikita po natin, no? Ang dami pong bansa na nagkakaroon ng wars, no po? So sa kasalukuyan, yung between Israel and yung Iran po, no po? So at mga iba-ibang bansa pa po. So dito po sabi sa Matthew 24:6 to 7, you will hear of wars and rumors of wars, but sabi po dito, but see to it that you are not alarmed. So tayo pong mga Kristiyano, kahit na po nasa gitna pa po tayo ng giyera o ng mga kalamidad, hindi po tayo na-alarm, no? Hindi po tayo yung takot na kagaya ng mga unbelievers, hindi po. Mayroon pa rin po tayong peace of mind o yung peace of mind na hindi kayang ibigay ng mundo. It is the peace that the world cannot give. Only God can give, no po? So such things must happen, but the end is still to come. So, pero hindi pa po yun, yung talagang katapusan ng mundo. Ito pong war na nakikita natin, naririnig natin, yung mga alingaw-ngaw na mga rumors of wars na yan, hindi pa rin po yan yung katapusan ng mundo. No po? Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. And sabi po dito, there will be famines and earthquakes in various places. So kung nanonood po kayo ng television or yung balita, makikita po natin grabe po yung famines at saka yung earthquakes po sa mga iba-ibang bansa po, no? So, pero yan po ay ano po yan, prophecies po talaga na concerning po sa last days, no po? Kaya ang ano po talaga, maging handa po yung espiritu natin, no? Huwag tayong matakot, pero kailangan po lagi pong handa ang ating puso, no po? Ang ating buhay, ang ating kaluluwa, no po? Sa ganitong mga pangyayari. And then dito po, makikita natin na magkakaroon po ng extreme materialism. No po, pag po sinabing materialism, yung tao po, yung focus nila hindi na po sa Panginoon, no? Like yung sabi po dito sa 2 Timothy 3:1 and 2, but mark this, sabi po, no? There will be a terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, and unholy. So makikita po natin ngayon, no, kahit na sa mga iba-ibang bansa po, no, makikita natin yung mga tao, mas mahal nila yung sarili nila kaysa sa Panginoon. O mas mahal nila yung pera kaysa sa Panginoon. May kayabangan sila, proud sila, abusado sila, disobedient sila sa mga parents, walang pasasalamat, walang kabanalan yung buhay nila, no po? So, sabi nga kapag ganun na yung focus ng mga tao,
nane-neglect po sa buhay nila ang Panginoon, no po. Wala nang parang wala nang puwang yung Panginoon sa buhay nila, no po. Halimbawa po yung the love of money is the root of all evil. Kasi yung ano po, yung they love money more than God or above God. Yung hindi na sila pupunta sa church, hindi na sila makikipag-fellowship kasi magtatrabaho sila kasi ang iniisip nila yung family nila. Yung mga ganun po, pinaprioritize po nila yung material na bagay na temporary kaysa dun sa salita ng Panginoon. Opo. And then, dito po sa pangatlo, yung lawlessness. Pag sinabi pong lawlessness, yung hindi na sumusunod sa mga batas, no po? Yung wala silang batas sa sarili nila. Gagawin nila yung gusto nila, yung mga ganun po, no? So, people will be lovers of themselves, lovers of money. Continuation po ng kanina yung verse 1. So, nagiging boastful sila, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. And then dito po, yung sa 2 and 3 ang nakalagay po dito, yung without love. So, wala na yung pag-ibig sa kanila, no? Yung unforgiving sila, they don't want to forgive others kung nagkasala yung mga tao sa kanila, slanderous sila, yung naninirang puri sila. Alam po ninyo yung pagpatay sa tao, yung hindi lang po sa patalim, no po, hindi lang sa mga weapons, even po kapag nag-slander ka o nag-gossip ka ng tao, no, yung po ay character assassination, no po. So, pwede ka rin pong sa Biblia, yung po yung tinatawag na character assassination na pinapatay mo yung kapwa mo sa pamamagitan ng paninirang puri mo sa tao, no po. Without self-control, brutal, not lovers of the good, no po. Ganyan na po yung nakikita natin ngayon sa mundo, no po. Dito naman po, so dito, increase in speed and knowledge. Okay. Okay, dito po, sabi sa Daniel 12:4, but you, Daniel, roll up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge. So, pagkikita po natin ang pagkakaiba noon at ngayon. Makakapunta ka ngayon sa ibang bansa na napakalayo, sasakay ka lang ng eroplano o barko. Noon po naglalakad lang yung mga tao, no po? Kung maglalakad sila papuntang ibang lugar, it takes a month or years po, no? So ngayon, ano na po, nag-increase na po talaga yung knowledge ng tao, no po? So, and then dito, sabi po dito, departure from the Christian faith. So marami pong tao ngayon, maging mga Kristiyano po, so nakikita po natin na lumalayo po sila sa kanilang pananampalataya. No, the Spirit, sabi dito sa 1 Timothy 4:1, the Spirit clearly says that in latter times, some will abandon the faith and follow deceiving spirit and things taught by demons. So, ngayon po nakikita natin, no, harapan natin nakikita na yung ano po, yung panlilinlang, no, panlilinlang ng mga tao po, no. So, makikita natin yung katuruan na against sa salita ng Panginoon po. So, naka-ano rin po yan, naka-prophecy din po yan. No? And then, dito unification of the world's religious, political, and economic system. Sa Revelation 13, 16, 17 po, it is also force all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads. So they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. Ito po, no, alam naman po natin na magkakaroon po ng rapture, no po, bago darating. Naniniwala po ba kayo na bago darating ang Panginoon magkakaroon po ng rapture, no po? So, but after nun, magkakaroon din ng great tribulations, no po? So, at makikita natin sa Biblia na sinasabi na
magkakaroon din po ng pagmamark ng mga ah, yung ito nga po itong bibigyan sila ng mark sa kanilang forehead o sa kanilang kamay. Kung wala sila noon, hindi sila makakabili. Parang ano po yung nangyari noong COVID, no? Nung sa Kuwait po kami, kung wala kaming vaccination card, hindi kami pwedeng papasukin sa mga supermarket, sa school, sa mga department stores, yung mga ganun. Parang ano po yun, yung pasulyap, no po, dun sa mangyayari sa darating na panahon, no po. But we do believe po, tayong mga Kristiyano na nandito sa Zoom, hindi na po natin mararanasan yung ganito. Kung magra-rapture, I believe na masasama na po tayo sa rapture. Hindi na natin daranasan itong pagmamark ng beast, no po. And then, dito po sinasabi na the absence of gifted leadership among the nation, thus making it easy for the Antichrist to take over. So makikita po natin ngayon kahit na sa mga iba-ibang bansa, no po, pag hindi mo talaga pinag-pray yung mga leaders ng iba't ibang nations, ang ano po, ang mamumuno yung mga non-believers. Kaya nga po yung lagi nating pinagpipray na God will raise up godly-fearing people so that when they make laws, yung mga batas na gagawin po nila ay favorable sa mga Christians. Na yung mga laws na gagawin nila, yung mayroon pong ano yung talagang makatao, maka-Diyos na batas po, no? Hindi yung gagawa sila ng batas for their own benefits, hindi po dapat ganon, no? Pero ang nangyayari po, lalo na ngayong last days, nakikita po natin na yung pong mga ibang mga nanunungkulan, no? Ang nangyayari po, hindi po talaga sila Kristiyano. Kaya ang nangyayari sa bansa ay, sabi nga, my people are perished because of lack of knowledge, yung ganun po, no? So, kaya kailangan po talaga na pag-pray po natin yung mga leaders ng mga different governments po, no? Ito po yung sinasabi, the absence of gifted leadership among the nation, yung kailangan mayroon silang wisdom na galing sa Panginoon, no po? Thus making it easy for the Antichrist to take over. Sila na po yung nagte-take over pag ganon. Okay, so number 8 po, yung rejection of God's word. So isa din po sa prophecy, yung magkakaroon po ng rejection sa salita ng Panginoon. So sabi po dito, for the time will come when people will not put up with sound doctrine. So kapag ang ano po, yung mga tao, yung alam po ninyo, may mga teachers or mga pastors, makikita po natin sa mga television, sa radio program kaya. So marami po yung minsan hindi talaga base sa salita ng Panginoon yung mga sinasabi po nila. Mayroon silang mga iba-ibang doktrina, no po? So instead, sabi dito, to suit their own desires, yung ano po, minsan, even sa mga different churches, yung gustong marinig ng mga tao, yung po yung binibigay nilang message, no po? So, hindi yung dapat kahit na masakit yung ibibigay nilang message, the people will be set free. Sabi nga, once you know the truth will set you free, no po? Pero minsan po, yung mga ibang sometimes very well-known or famous mga ano sila, mga pastors or mga evangelists, sometimes yung pong pagbibigay nila ng message, they please people, hindi po yung they please God, no? They will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear, no po? They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths, no po? Napakadelikado po yun, no? Na kung halimbawa nagpipreach yung isang tao, hindi yung nililid ng Panginoon na sabihin niya, kundi yung sarili niyang
Yun po yung tinatawag ding head knowledge, no po? O yung gusto niyang i-preach for the sake of gustong marinig ng mga tao. Hindi po yung talagang gustong ipaabot ng Panginoon sa mga anak niya. Okay, and then number 9 po, yung self-seeking and pleasure-seeking. So sabi po dito, nabanggit na rin po kanina ito, sa 2 Timothy 3:2, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, and ungrateful, unholy. Bakit po pinaulit-ulit po itong verse na to? Dahil ito po talaga, nakikita na po natin ito, lalong-lalo na po sa mga families na hindi pa po alam ang salita ng Panginoon. No po, makikita na yung kanilang sarili ang kanilang dinudyosan, no po, yung ina-idolize nila yung sarili nila, yung pera na lang yung nagiging alipin na sila ng pera o ng trabaho nila, na nagiging napakayabang, very proud, abusive, disobedient, no po, to their parents, ungrateful, and unholy. Walang puwang ang Panginoon sa buhay po nila. Okay, number 10, religious actors. Okay, kagaya po ng nabanggit ko kanina na sabi po dito sa 2 Peter 2:3, in their greed, yung pong greed, yung kasakiman po, no? These teachers will exploit you with fabricated stories. Their condemnation has long been hanging over them and their destruction has not been sleeping. So dito po yung mga sabihin nating mga pastors, no po? So sorry po, magme-mention po ako ng isang pastor, no po? Kagaya po ni Kibuloy, no po? So alam naman po natin yung story, no? So ito po yung nakakatakot, no? Kapag nag-fabricated ka ng stories o ng message, so yung po, alam po natin na yung wages of sin is death, no po? So mayroon pong kabayaran yon, mayroon pong hindi po natutulog ang Panginoon. So kung ngayon, hindi pa, halimbawa na-judge yung isang tao, hindi pa nalalaman yung ginagawa niya o hindi pa nare-reveal, but time will come po, no? All of us will stand before God, so, and we will give account. So yung pong mga taong yon, they will be judged po. And then dito po, outright devil worshippers. Okay. So dito po sa Revelation 9:20, the rest of mankind who were not killed by this plague still did not repent of the work of their hands. They did not stop worshiping demons and idols of gold, silver, bronze, stone, wood, idols that cannot see or hear or walk. So, nung pong nagpunta kami sa Amerika, mayroon po akong nakitang church of, parang, ewan ko lang po kung saan part yon, pero mayroong cross na upside down, parang Church of Satan yata yon, yung lang namin along the highway. Ngayon po, makikita natin yung hayagan. Hayagan na po yung pag-worship ng mga anti-Christ sa devil, no po? Ewan ko po kung nakikita ninyo yon or minsan sa television pinapakita po, no? Pero hayagan na po. Kahit na po yung pagsasalita ng mga tao ngayon, makikita po natin at maririnig na hayagan na po yung mga gawa po ng kalaban. No po? So, mangyayari po yan. Kahit na sa mga katawan lang ng mga tao po, no, makikita natin na mula ulo hanggang talampakan, makikita natin na puro tattoo yung katawan nila, yung tainga nila, may ikaw kahit na lalaki, yung pusod nila, yung labi nila, yung ganun po, no? Kasi nga hindi nila alam na nadideceive po sila ng kalaban. No po, na sabi nga, our body is a temple of the Holy Spirit, no po, it's a temple of God. Pero ano po yung ginagawa nila? So sinisira po, no, dinudumihan nila yung kanilang katawan. Okay, dito po, sinasabi rin dito na rise of false prophets
and Antichrist, no po? So sabi dito, for many will come in my name, claiming I am the Messiah and will deceive many. And then sabi din po dito sa Matthew 24:11, and many false prophets will appear and deceive many people. So yung nakakalungkot po na naka-prophecy po na even the very elect, no? Yung the very elect, they will be deceived. So makikita po natin na yung mga Kristiyano, kahit na naglingkod pa sila sa kanilang buhay ng napakahabang panahon, pero kapag dumarating na po yung napakabigat na challenges sa buhay nila, minsan po makikita natin sila o mababalitahan na na-deceive sila o huminto na sila sa kanilang pananampalataya nang dahil po sa sobrang challenges ng buhay na nararanasan po nila, no? So dito po talaga makikita po natin na pati po yung pagkakaroon ng false prophets, false teachers ay darating po talaga yan. No, kaya po ang dapat po na gawin natin ay maging vigilant po tayo, maging matiyag po tayo, maging parang katulad po natin ng ang mga Bereans na pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon para po hindi po tayo ma-deceive, no? Kahit na dumating pa yung napakaraming false prophets, false teachers, kung alam po natin ang salita ng Panginoon, hindi po tayo madideceive. At bilang Kristiyano po, talagang kailangan po na mag-share po tayo ng Word of God, no? Especially po sa ating families, no? So that all the members of our families will come to the saving grace of our Lord Jesus Christ. Okay, and then dito po yung false claim of peace. Dito po sa 1 Thessalonians 5:1 and 3, 1 to 3, sabi po dito, now brothers, ito po yung the day of the Lord, now brothers and sisters, about times and dates, we do not need to write to you. Okay, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. So, yung pong pagdating po ng Panginoon, no, after ng rapture, yung pagdating po ng Panginoon, ang mangyayari po ay parang isang magnanakaw na alam po natin kapag may magnanakaw sa bahay, ang ginagawa po natin ay kung alam mo na darating ang magnanakaw, paghahandahan mo, no po? So, para hindi makapasok sa bahay, no? So, pero po yung, alam po ba ninyo, yung pagdating ng Panginoon ay para pong thief in the night na hindi natin alam, no? Hindi po natin alam ang biglang pagdating ng ating Panginoon. Kaya po ang dapat po talagang gawin natin every day, no, every minute ng buhay natin, kailangan po talaga naka-prepare po ang bawat isa, no po? Bawat tao, bawat Kristiyano, kailangan po handa sa pagdating ng ating Panginoon. While people are saying peace and safety, sabi dito, destruction will come on them suddenly as labor pains on a pregnant woman and they will not escape. So, pag ganun po yung nangyari, kahit po yung mga pregnant woman, wala pong makakaligtas, no po? So, mangyayari po talaga na magkakaroon ng rapture at darating po ang ating Panginoon. Okay, and then dito po yung rapid advances in technology. So ngayon po nakikita po natin yung napakabilis ng technology, no po, yung advanced technology po natin, no? So sabi dito sa Genesis 4:22, Sarah also had a son, Tubal-Cain, who forged all kinds of tools out of bronze and iron. Okay? Tubal-Cain's sister was Naamah. Okay, so dito po makikita natin yung mga weapons nila noon, yung mga swords nila ay made of bronze and iron. So ngayon po, ano po yung nakikita natin sa mga weapons, sa mga technology na nakikita natin? At idagdag pa natin ngayon yung AI, no? Ngayon kahit na po bata, marunong ng gumamit ng iPhone, iPad, computer, marunong ng gumamit ng remote control. So, yung mga sasakyan ngayon lumilipad na.
So, yung technology po ngayon, no, ibang-iba na. Kung mobiles lang ang pag-uusapan po, I believe na every 3 months po siguro, no, nagkakaroon ng bagong po, no, bagong technology. So, ganun na po kabilis ang panahon ngayon, no, yung ang technology, ganun na rin po kabilis, no. So, kaya ang ano po, ang pagdating po ng Panginoon, gano'n din po kabilis, no po? Kung gaano kabilis ang pag-advance ng technology, gano'n din po kabilis ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya po ang dapat po nating gawin ay maghanda po tayo. Okay, sa conclusion po natin, sabi po dito, sinulat ko dito na the prophecies about the last days remind us that God is in control. No, tandaan pa rin po natin na ang ating Panginoon ay ang may control of all things. And that His word will surely be fulfilled. So, lahat po ng prophecies na nakasulat po sa Bible, mapufulfilled po yan. No, makikita po natin na yung mga prophecies sa Old Testament, ngayon po nakikita na po natin sa ating generation, no? Makikita po natin sa New Testament yung mga prophecies sa Old Testament at nakikita din po natin sa kasalukuyan. So, though difficult times will come, so although po yung difficult times nararanasan ngayon ng mga tao, no, darating at darating po, believers are called to stay faithful. So tayo pong mga believers, kailangan po we need to stay faithful, no? Maging tapat po tayo, maging watchful po tayo, and ready for Christ's return. Kailangan po talagang nakahanda tayo anytime, anywhere, no po? In season and out of season, kailangan po nakahanda tayo. These prophecies are not meant to bring fear. Ito pong mga prophecies na to, hindi po ito nangangahulugan na para bigyan tayo ng takot. Hindi po, no? Bilang Kristiyano, hindi po ito nagdadala ng takot sa atin. Ang dala po nito ay para palakasin po ang ating pananampalataya. Para po i-encourage tayo na makapagsisi sa ating mga kasalanan. Kung hindi pa po tayo nagsisi ng ating mga kasalanan, no, kailangan po make sure na everyday ng buhay natin malinis po yung ating pagkatao dahil hindi po natin alam, no, na anytime, anywhere pwede pong mangyari ito, no? Yung pong rapture, yung sinasabi ko po, yun, and inspire us to live for God with hope and purpose. Kailangan po, ito pong mga prophecies na to para ma-inspire tayo, para mamuhay tayo, para kay Kristo, para sa ating Panginoon, na mayroong pag-asa at mayroong pong purpose, no? Ang buhay po natin dito sa mundo, we live for Christ, no po? Tandaan po natin, nabubuhay po tayo para sa ating Panginoon. And to die is gain. Kapag namatay na po tayo, pag kinuha na tayo ng Panginoon, gain naman po ito, pakinabang naman po. So in the end, Jesus will return in glory and those who trust in Him will share in His eternal kingdom. Yun po yung napakaganda, no po, na i-share po niya ang glory niya sa atin. At tayo po ay makakasama niya for eternity. Amen. So siguro po hanggang dito na lamang para po magkaroon tayo ng questions and answers portion. Amen. So marami pa po sana akong gustong idagdag pero wag na po dahil po mas maganda po na magkaroon po tayo ng questions and answers portion. Thank you po. Thank you po. Amen. Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Tunay po na malapit na dumating ang ating Panginoon at yan na lang po yung iniintay natin. Lahat po ay nangyari na. Katulad nga po nung karuktong po yan o kabahagi dun tinuro ni Pastora Teresa na nandito na tayo dun sa pag-iintay natin dun sa rapture. So yung lahat ng mga ay kitang-kita na po natin, kaya nga napakahalaga na tayong lahat ay parating handa. Katulad nga ng parating sinasabi ni Pastor Rani na sana ay nagba-Bible study tayo o sana ay nagpe-prayer meeting tayo na abutan tayo ng Panginoon sa kanyang pagdating.
Paganda po nun, di po ba? Dahil sama-sama tayo doon. Amen. Katabi tayo doon. Amen. Purihin ang Panginoon. So, meron po bang mga katanungan na Hindi ako ating pong magtatanong. ating itatanong sa ating tagapagsalita? Sister Mayet, sige po. Pastora Bibi, hindi po ako magtatanong, pero meron lang po akong i-share in addition dito sa na napanood ko na this is in relation to what Pastora Loida mention, discuss. Kasi this is in relation to yung ating sinasabi nilang tatak ng 666, and I was really talagang medyo kinilabutan ako doon sa napanood ko tungkol sa mga bansang kaagad ay magkakaroon ng ganitong klasing gawain, yung in relation to yung hindi ka na makakabili ng merchandise na gusto mo kung wala kang tatak na ganon, or wala ka sa kamay, hindi lang pala sa noo kundi sa ano mo, sa kamay mo or whatever. And I was so surprised na merong 3 bansa, I don't know if you will agree, pero yun ang napanood ko, na mangunguna sa paglagay ng tatak sa mga antichrist without us knowing it. Ang unang-una po, which is not obvious naman, ay ang China. Kasi ang China, hindi sila, karamihan sa kanila hindi believer, but we have also brothers and sisters sa China na nagtatago, of course, in reading the Bible at saka yung preaching ng mga Christians din na nagtatago sa kwan. In fact, when there was a time when I was still in the Philippines, pinadala ko sa Macau, and nakita ko kung paano yung mga Christians na nakilala namin na nagpe-fellowship sila, tagong-tago talaga. Kasi tinatanong ko bakit kayo nagtatago pag dahil hinuhuli nga sila. Hindi sila pwedeng magkaroon ng ganitong klaseng kind of gatherings. Now, going back again to the 3 countries na parang mangunguna o magkakaroon ng experimentation sa 3 countries, you will be surprised. Siyempre sa China hindi na tayo masusurprise dahil ang China talaga is not a believer. Marami sa kanila hindi believer sa Panginoon, kaya will be easy for them, the government will be easy for them to make tatak ng sinasabi nila. Number 1 daw, sharing lang ito nung aking napanood, number 1 daw is China. But you will be surprised if number 2, tayong nandito sa Amerika, we have to be watchful dahil tayo ang number 2 na makakaranas daw ng pagtatak ng Antichrist bago pa ito lumaganap sa buong mundo. And isa pang surprising, akala ko nga London ang very surprising sa number 3 ay ang Sweden. Kung pag-aaralan ninyo ang kuwan ng Sweden, ay talagang napaka successful na rin sila, highly industrialist na sila, kaya madali silang makasunod sa sasabihin ng gobyerno sa kanila sa pagkakaroon ng tatak ng Antichrist. Kaya nga ang dalangin nating mga Christians, na wag na tayong dumating sa panahon na to, kailangan na natin talaga na ang rapture. Kaya inuulit ko, tama yung sinasabi niyo na talagang we really have to be intentional in reading our Bibles at saka yung ganitong gawain na ganito, this will help us. Even to our loved ones that we really have to pray for them. Kasi talagang prayers lang ang makakapagbigay ng kasagutan sa mga gusto nating mangyari sa mga loved ones natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, or nakakakilala man pero hindi pa sila ganun intentional, but we really have to do it. Kaya nga siguro ito yung na medyo kinilabutan nga ako, sabi ko, ako, Amerika pa lang, dalawang gagawin ng mga parang experimental pagdating sa mga pagpasok nitong na to, chips na ito na inilalagay sa katawan ng tao na hindi ka na makakabili ng mga
produkto na gusto mong bilhin. So, yun lang po yung sharing na yun at medyo inilabutan po ako dahil dito po kami sa Amerika, lalo na po ating nakikinig yun sa akin. Kaya nga sinasabi ko, alam niyo bang nakakatawang sinabi ko, ang Pilipinas po ba kailan at kung paano kaya ang pagtatak sa Pilipinas? Kasi sa mga highly industrialized country na katulad nitong Amerika, Sweden, tsaka they can easily do it. Kaya nga sabi ko, Lord, ang Pilipinas kaya? Siyempre hindi ko naman alam kung anong sagot. When the time comes, I will ask the Lord, Lord, ang Pilipinas. And I would say na magiging maganda ang ng ating Panginoon kasi tayo lang naman ang pinakaano sa Asia na Christian eh. Lalo't ngayon, bagamat nangyayari na nga yung kaguluhan na never nga na natin masasabi na tagal na nating hindi naririnig yung mga Southeast Asian na gulo except syempre sa Pilipinas because of the West Philippine Sea. Pero itong kabago-bagong dumating na kaguluhan ng Thailand at saka ng Cambodia ay talaga namang although it was 13 years pa nga na nagkakagulo sila because of that piece of land in that boundary ng Thailand at saka nga ng ito yung sinasabi natin na Thailand and Cambodia, yun ang pinag-aawayan nila ngayon. Kaya nga pag tinignan mo yung pag nabasa mo kung gaano kadami ang ammunition ng Thailand, talong-talo talaga nila ang Cambodia. Ganun din naman ang number of soldiers nila, talong-talo nila ang Cambodia. Kaya nga sabi ko, never talagang nangyari noon. But ngayon nangyayari because of the things that is happening really, na talagang ayaw man nating gustuhin, ayaw man nating mangyayari at mangyayari. Kaya nga, ang prayer ko is for the Christians to become intentional na magkasama-sama tayo ng Lord pagdating sa rapture kasi I cannot imagine myself na hindi ka magpapatatak tapos pupugutan ka na rin ng ulo. Okay, yung lang po, I hope you got something from there. And talagang medyo na-alarma po ako doon dahil number 2 po ang number 2 po kami rito sa Amerika na talagang I hope na bago dumating yung ganung mga moves ng mga government na nandito ngayon ay kasi hindi na natin alam din man binanggit ang Pilipinas eh. Ang talagang daw talaga parang magiging pilot na talagang sample ng talagang magkakaroon ng pilot 1 na Amerika talaga ang number 2. Number 1 siyempre China. Ang godly naman ang karamihan sa kanila. Ito Amerika tapos ang Sweden. Yun lang po. Thank you po. Amen. Thank you, you, Pastor Sister Berry. Beth, sa Baby. iyong sharing. Napakadali na po Mm. ng ang worldwide listing ng lahat ng mga tao at i-track ang bawat Yeah. woman dahil may card naman po halos lahat ng tao. May credit card, may Oo. bank account. Kasi hindi na po pwede Oo nga. sumerdo ng bank account ngayon. Kaya nung araw po ay talagang hindi natin ma-imagine kung paano makukollate ang lahat ng or information ng mga lahat ng tao. Pero noon pa man sinabi na ng banal na kasulatan, di po ba, na may Yeah. makokontrol. Parang paano makokontrol yun? Pero ngayon nakikita natin, ang dali-dali pala makontrol, hindi po ba? Dahil meron ng data, na-capture na lahat, pati yung mga biometrics natin kung ano-ano. So, ang banal na kasulatan ay talagang sinasabi niya yung mga darating at Totoo. very Totoo. glaring po sa ating mga mata na ang lahat everything is happening right before our own eyes. Kaya hindi na po tayo magtataka doon sa mga bagay na kung paano po mangyayari. Yun nga lang pong makikita ng all eyes ang ating Panginoon pagbabae. Noon pa man nagtataka, paano kaya yun? Pag dumating siya sa Jerusalem, pero alam na natin, di po ba? Meron lang mangyaring balita ngayon, alam na ng buong mundo because of the internet, because of the social media, because of everything that you see sa YouTube. So kitang-kita mo kahit nangyari kanina, ngayon alam mo na at nakikita. Na hindi po maisip Sabi nga, kung paano mangyayari. Pastora Baby, sabi nga, kahit doon sa television, pagdating ng Panginoon, makikita na lahat. Yeah. Kahit ang television, gagamitin ng Lord sa kahit wala pagdating na niya. pong television Cellphone lang, halos lahat ng tao. Kita mo Oh, na yeah, doon. lahat ng cellphone, lahat. Sabi nga, Pilipinas, hindi na nga daw po masyado mabili ang television Kasi pwede mo naman tingnan sa YouTube kung ano yung nasa television or yung television
connect na po sa mga cellphone. So lahat halos kahit nga po yung mga Amen. ulubi dun sa ano Amen. na family mo may cellphone, nakikita po namin. So anyway, yun lamang po yung makikita natin na talagang Okay. very visible at nangyayari ang lahat ng tulad sa banal na kasulatan. So meron pa po ba na Mm. gusto bago po natin ibigay sa Oo. ating Si Pastor Martin po, mayroon din siyang Okay, gustong i-share. Pastor Martin, go Sige ahead po. po. Meron nga pong tanong. Hindi po ako magtatanong, magbibigay lang po ako ng na comments na kung ano po yung nangyayari sa buong mundo ngayon, no? Siguro po aware po kayo sa word na RFID. Narinig niyo na po yung RFID. Ito po yung Radio Frequency Identification Yeah, na kahit po no, yung no sasakyan, RFID ang ginagamit natin. yes, ngayon pati sa mga sasakyan, no, sa Pilipinas, no. Noon pa man ay ginawa na nila ito at ito po ay linalagay na sa katawan ng tao, sa kamay para ma-identify yung kanilang yung identification nila, lalo na po sa mga sundalo, no, sa Amerika. Karamihan sa kanila meron na kahit na yung mga hayop nila, mga aso nila, no, para ma-identify nila. So yung pong mga noon pa man, no, matagal ng panahon na sinimulan nila yan na parang ito na yung pagdating ng yung sinasabi kanina ni Mamayat, yung pagtatak, no? Nagsimula ni sila yung alam niyo po parang butil ng ano lang ng kanin na linalagay po nila sa kamay ng tao, no? Isang halimbawa po yung nangyari sa atin nung pandemic, di ba? Yung vaccination na linagay po nila sa tao, meron palang mga metals yun na hindi nakikita ng tao na yung pala ang purpose na ginagather nila yung data ng tao, no? Yung po ay gagamitin nila lahat yan para sa itong darating na malapit nang dumating ang Panginoon para ma-identify nila kung sino yung mga Kristiyano, no? Katulad nga sabi nga ni Pastor Baby na yan lahat po ay nakastored na sa data. Kaya darating yung time na kapag dumating na po yung Antikristo na ano, ipo-force na nilang lagyan ng mark yung mga tao, alam na nila kung sino yung mga Kristiyano at saka hindi, no? Kaya tayo po hindi tayo dapat matakot, no? Ang ano natin dapat tayong magtiwala sa Panginoon. Yung mga nangyayari nakikita po natin ngayon ay yan ay paghahanda sa ating mga Kristiyano na tayo po ay maghanda anytime para kapag dumating po yung gano'n na mga pagkakataon, we pray na hindi na tayo aabutan nun. We pray na na-rapture na tayo, no? Nung nasa Kuwait pa po kami, meron po kaming kaibigan na meron siyang pinakita sa amin sa video na sa Amerika pala meron silang mga coffins na malalaki. Sabi po ng nakita ng isang journalist na tinanong niya kung ano yung mga coffins na yon. Ano yung mga actually hindi po niya alam na coffins yon. No, kasi napakarami at malalaki, hindi yung extraordinary na mga coffins sila, hindi katulad ng isang tao lang ang may lalagay, no? Tapos may nakapagsabi sa journalist na yung po pala ay mga coffins na meron pinaghahandaan ang Amerika. So hindi ko po alam kung nasaan part ng Amerika yon, pero yun na po ang mga ah, biglang nagtaka kasi yung journalist bakit na ang Amerika nagpe-prepare sila ng gano'n na napakaraming coffins, no? So
tayo po ay alam naman natin at darating ang mga bagay na 'yon. So sa ating mga Kristiyano, meron na pinangako ang Panginoon, sabi niya, "I will never leave you nor forsake you." No? Sinabi niya sa Isaiah that do not be afraid, do not be dismayed, for wherever you will go, I will be with you. So tayo po mga Kristiyano, tayo po ay dapat maging watchful, sabi nga ni Mama Ed kanina, maging intentional, no? Na wag na po tayong kaya maging serious na po tayo sa pagiging Kristiyano, no? Kasi anytime darating ang Panginoon, no? Kung Kristiyano lang po tayo tuwing webinar natin ay medyo delikado po 'yon. Kaya kailangan everyday talagang ano tayo, maging serious tayo sa paglilingkod sa Panginoon, maging serious tayo sa ating sa ating sariling buhay, no? Kasi wala naman nakakaalam sa ating buhay maliban ang Panginoon, no? So 'yun lang po masasabi ko na yung ating narinig sa gabing ito ay isang paghahanda, Reminder. reminders para sa lahat ng mga Kristiyano, no? Kasi sa atin alam po natin mangyayari 'yan. Darating at darating. Pero wag po tayong matakot, wag tayong mabalisa, sabi ni Jesus, dahil hindi niya tayo pababayaan, no iiwan man po. So maraming salamat po at God bless you all po. Okay. Nagre-raise po ba ng hand si Pastor Alejandra? Or kanina pa yun? Meron pa po ba? Pastora Baby, meron akong i-share regarding po sa ating pong napag-aralan ngayon na meron pong current event na nangyayari ngayon. Noong pong July 9 ay itong ating mundo ay the earth will spin faster, sabi po rito, on July 9. At alam niyo po kung gaano po kabilis ay nag-ano po siya ng 1.45 milliseconds. Ang bilis nitong pag-ikot ng mundo. At pangalawa po, faster na naman ang mangyayari, sabi po rito, sa July 22. Tapos na po yun nung nakaraang araw. At bumilis na naman ang pag-ikot ng mundo ng 0.88 milliseconds. At ang pangatlo na mangyayari na pag-ikot ng mundo na naman pabilis ay sa August 5th. 1.51 milliseconds ang pag-ikot ng mundo. At di ba sabi po sa Matthew chapter 24 verse 22 na if those days had not been cut short, no one would survive. But for the sake of the elect, those days will be shortened. Sabi niya. Kaya yun po ang current event na nangyayari ngayon, at mayroon na naman pong eclipse na mangyayari sa August 2nd na magtatagal ito ng 6 minutes na ang araw ay mag-iitim. Yun lamang po. Okay. Thank you po, Pastor Ray, sa iyong sharing. Meron pa po ba? So kung wala na po ay binibigay ko na ang nalalabi po pong mga sandali sa ating pong senior pastor. Natawagan ko na po si Pastor James Dizon. Maraming salamat po sa napakagandang katuruan na atin pong tinanggap ngayon pong araw na ito. Tunay na ang Panginoon ay nakikita po natin at kitang-kita ang mga ebidensya na tayo po'y kanyang binubusog. Sa mga huling araw na ito ay kailangan po nating marinig yung lahat ng mga current events na yaan
Sapagkat ang lahat ng mga bagay, kahit na hindi na natin tignan yung Biblia, ay sumisigaw yaan patungkol po sa mga huling araw, sa mga palatandaan na ang ating Panginoon ay talagang nasa pintuan at talagang nandyan na. So in other words, ang lahat ng mga nangyayari, lalo't higit doon sa mga nakikita po natin, na naririnig po nating balita sa Middle East, ang siyang pinakamalaking orasan, ika nga natin, ay ang Israel. At kung ano man ang nangyayari sa Middle East, ay para gisingin ang lahat ng mga mananampalataya at upang tayo naman ay manalangin at magpakalalim at maghanda. Ang mensahe ngayon pong araw na ito ay nagpapatunay lamang na isa muling tinig ng Panginoon ang ating narinig. Bakit karirinig lang natin noon? Nandito na naman ang about end times. Sapagkat ito na po yung mga huling mga sandali ng lahat ng mga TikTok ng orasan ay napakahalaga, na kailangang ikaw ay maghanda, ako, tayong lahat bilang pamilya po ng Panginoon. Kaya naniniwala po ako na ang lahat ng mga narito ngayon ay nakahanda. At lalo't higit, mas maganda kung ang lahat ng mga video po natin ay nakabukas, sapagkat dito po natin makikita din yung atin pong interaction. Nakikita ko po yung nandun sa LA ay talagang bukas na bukas ang kanyang pakinig at ang kanyang intention. At nandito po tayo sa bandang north ng California, at ganun din yung atin pong naging tagapagsalita ay naroon sa British Columbia. Pero nakikita po natin sa screen na ito na tayo po ay uhaw na uhaw. Sa pagkauhaw po natin ay nandoon ang intentionalism po natin. Nakitang-kita po yung hangad po nating lalo pong mapalalim at maabutan nawa tayo ng Panginoon, na tayo'y gumagawa na mainit, nakatalaga, nakapamundo, at hindi matitinag kahit anuman ang dumating. Sa lahat po ng mga informasyon natin pong napag-aralan ngayon pong araw na ito ay magsisilbing paalala at palakas suhay para sa atin, upang kung anuman ang mga dumating na mga kalamidad ay maaalala po natin o kaya marirealize po natin na ito po ay pangungusap ng Panginoon. Ang tanong, maganda yung atin pong napakinggan, pero ikaw ba'y nakahanda? Yun po ang tanong po natin para sa bawat isa po sa atin. Kaya ako po ay nagpapasalamat na isa sa gawain po natin dito po sa Zoom ministry po natin ay upang maabot yung lahat ng mga manggagawa, mga pastor, yung lahat ng mga kapatid, special, ordinary, anuman ang atin pong kalagayan, ay yung may handa po natin yung kabuuan ng pamilya ng Panginoon. Kaya napakahalaga na kahit yung kapitbahay po natin, kung kinakailangan ay atin pong anyayahan at matuto siyang manalangin, matuto siya sa pamamagitan po ng Bible study, lalong yung lumalalim yung atin pong kaalaman at pagtatalaga sa altar ng Panginoon. Salamat, Pastora Loida, sa napakagandang katuruan. At alam po natin na meron po tayong mga cell group leaders po dito, mga mangangaral, mga teachers, at ang ilan po sa atin ay yung nag-aaral at lumalalim. Kaya kailangan po natin ang bawat topic natin pong naririnig po dito, kahit prayer, kahit ano pa yung marinig po natin po dito, basta nanggaling sa Biblia, napakahalaga po yan. Amen? Kaya atin pong yakapin niyaan at ipamuhay po natin, hayaan po nating magsalita o malingaw-ngaw sa atin pong kaluluwa sa araw-araw, at upang ang magiging lagay naman po natin ay yung
laging naghahanda, laging maalab sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Salamat din po sa kay Pastora Baby na nagbigay po ng panahon upang siya po ang maging controller po natin o kaya yung tagapanguna po natin. Kaya lahat ng mga ministry po natin po dito ay mahalaga. Praise the Amen. Lord. Tayo naman po sa atin pong pagwawakas, bago po natin buksan ang atin pong mga mikropono upang tayo po yung magsigawan at tayo po yung magbatian, tayo po ay magsabi ng God bless you, ay hilingin po natin kay Pastor Reynold na siya po ang magwawakas sa atin sa dalangin. Nandyan pa ba si Pastor Reynold? Salamat po, Panginoon. Hallelujah sa oras na ito. Sa napakagandang mensahe mo po sa amin, Panginoon. Tunay na ikaw po ang nagbibigay sa amin ng paalala, Panginoon, na dapat sa bawat isang mayroong pananampalataya at tumanggap sa iyo, Panginoon, ay meron po kaming mga oras at panahon na sana sa aming mga buhay ay parati po kaming nakahanda sa iyong muling pagbabalik at pagbuwas sa amin. Salamat po, Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na ang mga nagaganap po sa mga kapaligiran po namin ay mahikayat po ang mga hindi mananampalataya na sila po ay manikluhod sa iyo dahil sinabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, na lahat ng bunganga, lahat ng tuhod ay luluhod sa iyo, tatawag sa iyo. Kaya o Panginoon, sana o God, hallelujah, na dumating po yung revival sa hindi lamang po sa bansa namin kundi sa lahat ng bansa, Panginoon, lalong-lalo na yung mga wala pa pong pagkakilala sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin na sana po ay magkaroon na rin po ng kaligtasan ang mga bansa, Panginoon, na hindi po kumikilala sa iyo. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, pagpalay mo po ang bawat isa sa amin, ang nagbigay po ng mensahe, ang nangunguna sa amin, ang nag-MC po, lahat po ng dumalo sa gawain na ito. Naniniwala po kami na tinanggap na namin ang iyong pabor, ang iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you po. God bless you po lahat kayo. At ang gaganda po ninyo. Praise the Lord. Magbukas po tayo ng atin po mga mikropono at panahon para magkaingay, magbatian po tayo. At God bless you ulit. Amen. God bless you. Thank you, everyone. Thank you Thank po, you, Pastor Pastor James. James, Thank you, Pastor MC, Loida. facilitate. Thank We you, love you all everyone. po. With the love of the God bless Lord. you. Pastor Lloyd na. Thank you, Pastor Loida. Loida. Pastor Thank you Reynold. po. Thank you. God bless you all po. Sister Salamat Mayet. dito. Pastor Pagpalain po Reynold, kayo ng Panginoon. Brother Danny, God bless you po. Bless Pastor you Baby, Thank you. God bless Favor Sister and bless. Jean Nidoy, God bless. Ma'am Vivian, Johnny. Pastor God bless, Johnny, Pastor Reynold. Sir Jojo, Sir Ray, Thank you, Pastor Cacho, Wapo ka James. mga talaga. Hallelujah. Sir Evangeline, Ma'am Nakayos ka Mayet, na sa amin, taga-gupa. God bless you all. Thank you. Thank you Thank you po. so much. Thank Kaya you man po di mo sa natawag ka di pakikinig. nataya di anak ni Thank you, Pastor Mirna. Loida. Thank Anak you ni. rin po sa Johnny. pakikinig. Oh, Kaya man di mo Kinaja, natawag anak. di anak ni Mirna Pastor natay. Ronnie, God bless you po. anak ni. Hello, Auntie Andrea. Mirna. Pastor Mirna. Ronnie. Ni Harold. Ay, hindi na damag, Pastor, ha? Apa yung patay na? Natay ni Bye po. Harold. Diabetes. Bye. Anong komplikasyon?